Ang pagluluwag ng pasanin ni Elara Vance, batay sa aklat ni Mikas 7:18 na pumupuri sa Diyos, dahil sa kanyang walang kaparis na katangian. Binibigyang diin ang kanyang kakayahang magpatawad ng kasamaan, magpatawad ng mga paglabag, at magpakita ng awa sa halip na manatiling galit magpakailanman. Humugong ang lumang bahay sa bigat ng taglagas, tulad ng kaluluwa ni Elara Vance. Humampas ang ulan sa mga sinaunang salamin ng bintana ng silid-aralan ng kanyang lola. Ginagaya ang walang tigil na bagyo na bumubulabog sa loob niya sa loob ng isang dekada. Sinusundan niya ang mga butil ng alikabok na sumasayaw sa mahinang ilaw ng lampara. Bawat butil ay isang maliit at kumikinang na akusasyon. 10 taon na mula nang tumakas siya mula sa Willow Creek. Iniwan ang sirang kiwala at ibinulong na paghatol. 10 taon na rin mula nang ang ambisyon na dating nagtutulak sa kanya ay naging isang kinakalawang na asido, na unti-unting lumalamon sa kanya mula sa loob. Siya ay isang artista, o dating artista. Ang kanyang mga kamay, na dating maliksi at nagpapahayag, ay ngayoy tila mabigat at manhid. Bumalik siya sa Willow Creek hindi para sa aliw, kundi dahil wala na siyang matakbuhan. Ang kanyang matagumpay at kumikinang na buhay sa syudad ay gumuho. Inilantad ang bulok na pundasyon sa ilalim, ang pagkakasala. Ang partikular na paglabag ay hindi isang malaki at dramatikong kilos, kundi isang seya ng sinadyang kompromiso na sa huli ay nagkanulo sa pamana ng kanyang pamilya at, sa disinasadya, sa maliit at naghihirap na bayang sinumpaan niyang ililigtas sa pamamagitan ng kanyang malalaking pananaw. Isang maanumalya na kasunduan, isang maling paglalarawan, isang paghahabol sa kasikatan kaysa sa integridad. Ang mga epekto ay banayad, mananadya, ngunit mapangwasak sa tahimik at mapagtiwalang mga tao ng Willow Creek. Hindi siya nagnakaw ng pera, ngunit nagnakaw siya ng pag-asa, at iyon, na pagtanto niya ngayon, ay mas malala pa. Bawat kriyak ng sahig na kahoy, bawat bugso ng hangin ay tila nagdadala ng mga tinig ng kanyang nakaraan. Ang banayad na pagkadismaya ng kanyang lola, ang lumuluhang akusasyon ng kanyang kaibigan noong bata pa siya, ang tahimik at mapanghusgang titig ng mga tagabayan. Sinubukan niya ang lahat upang patahimikin ang mga ito, trabaho, paglalakbay, kahit isang maikli at hindi matagumpay na pagtatangka sa pilantropiya na tila ganap na walang laman. Wala ni isa ang gumana. Kumapit ang kahihiyan sa kanya na parang balabal na hinabi sa tinik, na sumusuga sa kanya sa bawat paghinga. Isang gabi, habang nakalibing sa ilalim ng tambak ng mga lumang sketchbooks at tuyong kubo ng pintura, nahawakan ng kanyang kamay ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang librong balat ang takip, maliit at lumana, nakasiksik sa ilalim na drawer ng desk ng kanyang lola. Ang kanyang lola, si Clara, isang babaeng may malalim at tahimik na pananampalataya, ay laging malapit ang kanyang Biblia. Inalis ito ni Elara bilang kakaiba, isang relikya ng nakaraang panahon. Ngayon, hawak niya ito na parang isang kakaibang bagay. Ang amoy ng lumang papel at tuyong rosas ay nananatili sa mga pahina nito. Binaliktad niya ito, hindi dahil sa debosyon, kundi dahil sa hindi malusog na kuryosidad. Ang malinis at parang gagamba na sulat kamay ni Clara ay paminsan-minsang nagmamarka ng isang talata, isang petsa. Pagkatapos, ang kanyang tingin ay sumabit sa isang sipi sa aklat ni Mikas, na naka-highlight ng isang mahina, halos hindi nakikitang linya. Sino ang Diyos na pulad mo, na nagpapatawad ng kasalanan at nagpapatawad sa mga paglabag ng nalalabi sa kanyang mana? Hindi ka nananatiling galit magpakailanman, kundi nalulugod kang magpakita ng awa. Mikas 7:18. Binasa ito ni Elara ng isang beses. Tapos ulit, at ulit. Ang mga salita ay matinding kaibahan sa walang tigil na galit na naramdaman niya mula sa sarili. Mula sa guni-guning paghatol ng Diyos. Nalulugod na magpakita ng awa. Ila isang pantasya, isang malupit na biro. Ang kanyang Diyos, ang Diyos na kanyang inisip, ay tiyak na isang nakakatakot na hukom. Mahigpi at matuwid, na humihingi ng kaparusahan na hindi niya kailanman ganap na mababayaran. Nagpakita siya ng paghama, ibinato ang Biblia sa desk. Awa. Hindi siya karapat-dapat sa awa. Arapat-dapat siya sa walang humpay na kiro sa kanyang dibdib, sa mga gabing walang kulog, sa sining na paralisado. Ito ang kanyang penitensya, ang kanyang pasanin. Gayunpaman, ang mga salita ay nagtanim ng isang binhi, maliit at matatag. Sa susunod na mga araw, ang mga ito ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nang subukan niyang mag-sketch, nanginginig ang kanyang kamay. Ngunit ang talata ay nagpukaw sa likod ng kanyang taluka. Nang sa wakas ay tumigil ang ulan at isang marupok na araw ang suminag sa mga ulap, na nagbigay liwanag sa magulo at napunta sa ligaw na hardin. Naramdaman niya ang isang kislap ng isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon, isang tentatibong tanong. Maaari ba itong maging totoo? Maaari bang mayroong isang Diyos na nalulugod sa awa,
Sa halip na mag-atubiling ipagkaloob ito. Isang Diyos na hindi nananatiling galit magpakailanman. Hindi tulad ng isang dinadala niya sa kanyang puso. Isang napakalamig na madaling araw, hindi makatulog, natumba siya sa pagtayo mula sa kama. Naakit sa silid-aralan ng kanyang lola. Ang bahay ay ganap na tahimik. Kinuha niya muli ang Biblia. Ang kanyang mga daliri ay nangingiliti na parang sumasabay sa sinaunang kapangyarihan. Nakita niya ang Mikas 7:18 at binasa ito ng malakas. Ang kanyang boses ay garalgal, hindi pamilyar sa katahimikan. Sino ang Diyos na pulad mo, na nagpapatawad ng kasalanan, at nagpapatawad? Hindi ka nananatiling galit magpakailanman, kundi nalulugod kang magpakita ng awa. Habang binibigkas niya ang huling mga salita, may nagbago sa loob niya. Hindi ito dagundong ng kulog o nakakasilaw na liwanag. Ito ay mas tahimik, mas malalim. Ito ay tulad ng isang dam na nasira. Ngunit sa halip na isang mapaminsalang agos, ito ay isang pagluluwag ng presyon, isang paglambot ng matigas, tumigas na saki. Ang mga luha, mainit at hindi mapigilan, ay umagos sa kanyang mukha. Hindi luha ng kawalan ng pag-asa, kundi ng kakaiba, umuusbong na pag-asa. Lumuhod siya, ang malamig na sahig ay kumakagat sa kanyang balat. Ngunit halos hindi niya ito naramdaman. Sa unang pagkakataon, hindi niya sinubukan na magpaliwanag, magdahilan, o makipagtawaran. Basta lang siya sumuko. O Diyos, nahirapan siyang bumigkas. Ang mga salita ay napunit mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Kung totoo yan, kung ikaw ay tunay na ganyan, patawarin mo ako. Lubos akong nagsisisi sa laha. Sa hindi pagtitiwala sa iyo. Sa pagtulak sa iyo palayo. Sa pagsasaktan sa mga mahal ko. Pakiusap ipakita mo sa akin ang iyong awa. At pagkatapos, nangyari ito. Hindi isang boses mula sa kalangitan, hindi isang koro ng mga anghel, kundi isang pakiramdam na totoong-totoo, hindi may tatanggi, na kumain sa kanyang hininga. Isang malalim, bumabalot na init, tulad ng pinakaperpekto at nagpapaginhawang yakap, ang bumalot sa kanya. Hindi ito pisikal, ngunit mas mahipo ito kaysa sa anumang hawak na naranasan niya. Pumasok ito sa kanyang mga buto, pinakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. At, ang pinakamirakulo, inalis ang nakakadurog na bigat mula sa kanyang mga balika. Ang kahihiyan, ang pagkakasala, ang pagkamuhi sa sarili, hindi ito ganap na nawala, hindi pa, ngunit umurong ito, umatras na parang kubig na naglalantad ng buhangin. Sa halip, isang malalim, kumalat na kapayapaan ang namukadkad sa kanyang dibdib. Isang kapayapaan na kinontra ang lahat ng luhika, lahat ng katwiran. Ilang mismong hangin sa silid ay nagbago, napuno ng isang hindi nakikita, mabait na presensya. O totoo ang Diyos, hindi isang malayo na konsepto, hindi isang mapagsumbat na hukom, kundi isang buhay, humihinga, mapagmahal na presensya. Hindi lang niya pinatawad ang kanyang kasalanan. Nalulugod siyang gawin ito. Hindi lang siya nagpapatawad. Inaanyayahan niya si Elara pauwi ng bukas palad. Sa sandaling iyon, alam ni Elara. Ang katotohanan ng Diyos ay hindi sa malalaking himala o dramatikong interbensyon, kundi sa personal at walang kondisyong engkwentro na ito. Nasa tahimik na bulong ng nakalimutan na palata, sa walang saplot na kahinaan ng isang basag na panalangin, sa hindi nakuha, napakalaking pakiramdam ng pagiging kabilang. Nanatili siya roon sa sahig ng matagal, naligo sa hindi maipaliwanag na kapayapaan. Nang sa wakas ay tumayo siya, ang araw ay nagpipinta sa silanganing kalangitan ng mga kulay rosas at ginto. Ang hardin sa labas ng kanyang bintana na nahugasan ng ulan ay kumikinang. Bawat patak sa mga dahon ay sumasalamin sa liwanag na parang maliit na prisma. Naglakad si Elara patungo sa bintana. Ang kanyang mga kamay, na dating manhid, ay ngayoy tila buhay, nangingiliti sa isang nagsisimulang ini. Tiningnan niya ang mundo ng may bagong pananaw, hindi sa lense ng kanyang sariling pagkabigo, kundi sa lense ng walang hanggan na awa ng Diyos. Hindi pa tapos ang kanyang paglalakbay. Ang pagkakasundo sa bayan, sa kanyang sarili, ay magiging isang mahaba, mapagpakumbabang daan. Ngunit ang una, pinakamahalagang hakbang ay nagawa na. Nakilala niya ang isang Diyos na nalulugod sa awa, at sa paggawa nito, nakilala niya ang kanyang sarili, tunay, sa unang pagkakataon. Ang katahimikan ng lumang bahay ay hindi na umaalingaw-ngaw ng mga akusasyon, kundi ng tahimik at malalim na katotohanan ng Mikas 7:18. Isang katotohanan na naging kasing totoo at matibay ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. At sa katotohanang iyon, sa wakas ay natagpuan ni Elara Vance, hindi lang ang kapatawaran, kundi ang hindi inaasahan. Nakakapagpasiglang kagalakan ng pagiging tunay na nakita, tunay na minahal, at tunay na malaya.